This is Chinese Costa. You are inside the exclusive economic zone of the Pagbobomba ng tubig, pagtutok ng military-grade laser, pangaharang, pagbangga sa mga barko, pagpapalayas sa mga mangingisda, pagpapadala ng mga warships at kung ano-ano pang pangaharas. Ilan lang ito sa mga taktika ng China laban sa mga Pilipinong nagpapatrolya sa West Philippine Sea, sa mga sundalo at Coast Guard na nagbabantay lang ng ating teritoryo, gayon din sa mga Pilipinong scientist na nagsasagawa ng mga pagsusuri at sa mga mangingisda na pilit naghahanap buhay. Isa sa mga pangunahing target ng China ay ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gusto kasi nilang mawala ang nakasadsad na barko. Pero bakit? Wala namang kakayahang lumaban ang lumang barkong ito. Bulok, kinakalawang at sira na. Pero hindi lang kasi ito basta isang lumang barko. Ang BRP Sierra Madre ang nagsisilbing simbolo ng presensya ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kung maaalis ito, mas madali nilang makokontrol ang lugar at matutulad ito sa Mischief Reef na tuluyang inangkin ng China noong 1995 at maging ang Scarborough Shoal na nakuha nila matapos alisin ng isa pang barkong nakasadsad doon noong 1999. Kapag nawala kasi ang BRP Sierra Madre, mawawalan ng resistance ang Pilipinas. Mas madali para sa China na gawing bahagi ng kanilang militarized zone ang shoal. Mas lalaki ang kanilang kontrol sa Spratly Islands. Magkakaroon sila ng exclusive access sa mga likas na yaman tulad ng langis, natural gas, at yamang dagat. Sa madaling sabi, hindi lang ito tungkol sa isang lumang barko. Ito ay tungkol sa depensa at soberanya ng Pilipinas. Pero kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mahihiyang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na video. Noong 1933, inangkin ng pamahalaang Pranses ang Spratly Islands na noon ay sakop pa ang bansang Vietnam. Nakuha naman ito ng mga Hapon noong 1939 hanggang sa pagtatapos ng World War II at binitawan din naman ang claim sa Spratly. Noong 1956 naman, idiniklara ni Thomas Cloma, isang Filipinong negosyante, ang pagkakatatag ng kalayaan na sumasaklaw sa humigit kumulang 53 pulo sa Spratly Islands. Kabilang ang Pag-asa, Rizal, Patag, Kota, Likas, Lawak, Pugad at Parola Island. Taong 1968, unang inokupa ng mga sundalong Filipino ang isla ng Pugad at Parola. Hindi gaya ng ibang makikita sa Spratly tulad ng mga reef, shoals at mga bato, ang Parola at Pugad Island ay mga natural na isla. May lawak na 12 ektarya, may mga puno at halaman. Bird sanctuary din ito, kaya tinawag ng mga Pilipino ang isang isla na Pugad Island. At higit sa lahat, isa ang mga ito sa pinakamalaking isla at isang estratehikong lugar sa Spratly. Pagsapit ng dekada 70 hanggang dekada 80, pabago-bago pa at hindi pa tiyak ang sitwasyon sa Spratlys. Wala na ang dating panahon na si Thomas Cloma ay maaari na lang basta na lang mangangkin ng anumang kapuluan na gusto niya. Tulad noong dekada 50 na ang pangunahing layunin pa lamang ay ang pagkuha ng isda at guano sa ilang mga lugar. Noong panahong yon, nagkaroon ng matinding karera sa pagitan ng China at ng Vietnam upang masakop ang bawat piraso ng mga hindi pa inaangking teritoryo sa rehiyon. Kaya bago pa ang malawakang reclamation project ng China noong 2012, makikita mong karamihan sa kanilang mga outpost, pati na rin ang Vietnam, ay nasa stilts o patong-patong na mga istruktura. Dahil literal na mga bahura lang ang mga yon at hindi pa mga isla o mababang tide elevations. Samantalang bahagyang nakilahok ang Pilipinas sa ganitong kompetisyon,
hindi tayo nagpadala ng mga sundalo sa kung saan-saan lang na bahura. Sa halip, mas nakatuon tayo sa pagpapaunlad ng ating mga teritoryo na matagal na nating hawak. Ang isa sa pinakamalaking hakbang natin noon ay ang pagpapadala ng mga mamamayan sa Pag-asa. At pagtatayo ng Rapundo Field, ang airstrip sa Pag-asa, ang naging sentro ng ating pag-aari sa Kalayaan Group of Islands. Ito ang naging sentro ng ating pag-aari sa Kalayaan Island Group. Nagawa natin ito noon dahil ng mga panahong yun, mahina pa ang puwersa ng China at ng Vietnam at madali silang napapaatras ng Philippine Air Force mula sa Palawan kung sakaling magtatangkang lumaban. Pagsapit ng 1988, nabigla ang maraming bansa, pati na ang Pilipinas, nang maganap ang Johnson South Reef Incident, kung saan nagkaroon ng engkwentro ang China at ang Vietnam para sa bahurang yon. At nagresulta ito sa pagkamatay ng mahigit 60 Vietnamese sailors. Nagulantang ang Pilipinas sa pangyayaring ito dahil ipinakita ng China na handa itong gumamit ng dahas kung kinakailangan. Mula noon, naging mas maingat ang mga tagaplano ng bansa. Lalo na sa lumalakas na presensya ng Chinese Navy. At sa humihina namang estado ng Pilipinas. Pagsapit ng 1995, nagtayo na ang mga Chinese ng isang wooden structure sa Panganiban o Mischief Reef. Ang paliwanag ng mga Chinese, isa lang itong silungan ng kanilang mga mangingisda. Sa una, nasaway pa ito ng Philippine Navy, pero hindi na kagaya ng dati na kung kailan kaya nating sirain ang kanilang mga istruktura ay magagawa natin. Tanging diplomatic protest na lang ang nagawa ng Pilipinas at umiwas na lang tayo sa anumang komprontasyon. Hanggang sa lumaki na ng lumaki ang mga istruktura sa Mischief Reef. Mula noon, nakuha na ng China ang Panganiban Reef at hindi na nabawi pa. Ang insidenteng ito naman ang nagtulak sa pamahalaan na isadsad ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong 1997 bilang paraan upang mapanatili ang ating presensya doon. Pero may isa pa palang isla ang nawala sa Pilipinas na marahil ay hindi nyo pa alam at hindi ito naagaw sa pamamagitan ng baril, pananakot o pagbenta sa isla. Madalas nating nababalitaan ang ginagawang panghaharas ng China sa ating mga kababayan sa loob mismo ng ating teritoryo. Pero ang hindi alam ng marami, mas marami pang isla at mga bahura ang hawak ng Vietnam kaysa sa China sa Spratly na umaabot ng 29 kabilang ang reef, atoll at shoals. Patuloy silang nagtatayo ng military outpost sa mga bahura na inaangkin din ng Pilipinas. Hindi ito masyadong napapansin ng international media dahil mas nakatutok ang lahat sa China. At isa sa nakuha ng Vietnam sa Pilipinas ay ang Phuket Island, dating kontrolado ng Pilipinas pero nawala nang dahil sa isang birthday party.
Noong 1975, naganap ang isang insidente kung saan nawala sa kontrol ng Pilipinas ang Pugad Island. Ayon sa ulat, ang lahat ng sundalong Pilipino na nagbabantay sa isla ay lumipat pansamantala sa Parola Island upang dumalo sa isang birthday party ng kanilang opisyal na nakatalaga doon. May ulat din na nagsasabing may bagyo ng araw na yon, kaya't nagpasya ang mga sundalo na lumipat pansamantala sa Parola para sa mas ligtas na kanlungan. Ang Pugad at Parola ay may layo lang na 2.8 kilometers sa isa't isa at parehong binabantayan ng mga Filipinong sundalo para sa anumang bansa na magtatangkang agawin ito. Samantala, ang mga South Vietnamese ay nasa South Reef na nasa ibaba lang ng Pugad Island. At dahil mahirap sigurong tumanggi sa isang handaan, iniwan ng lahat ng mga Filipinong sundalo ang kanilang pwesto sa Pugad Island para makisaya sa nagaganap na party sa Parola. May isang kontrobersyal pang ulat ang lumabas na nagsasabing ang mga opisyal ng South Vietnam ay nagpadala ng mga babaeng prostitutes bilang regalo. Bukod sa ito ay regalo para sa kaarawan ng Filipinong opisyal, sinasabing ito ay estratehiya ng South Vietnam upang makipagkaibigan sa mga sundalong Filipino na nasa Spratlys. Dahil magkakampi noon ang Pilipinas, South Vietnam at Estados Unidos sa Vietnam War. Hindi inakala ng mga Filipinong sundalo na huhudasin sila ng South Vietnamese upang makuha ang Pugad Island. Dahil dito, nalaman ng puwersa ng South Vietnam na iniwan ng mga Filipino ang isla, isang impormasyon na dapat sana ay kumpidensyal. Nang humupa na ang bagyo para bumalik ang mga sundalong Pilipino sa Southwest Cay o Pugad Island, huli na ang lahat. Dahil laking gulat ng mga nagbabalik na sundalong Pilipino nang matagpuan nilang okupado na ng mga South Vietnamese soldiers ang Pugad Island at wala nang nagawa ang mga sundalong Pilipino para mabawi ang isla. Ang watawat ng South Vietnam ay nakawagayway na sa halip ay bandila ng Pilipinas na dati na nilang itinayo. Sa takot na baka ang Parola ang susunod na target, agad na bumalik ang mga sundalong Pilipino sa Parola. Nang ipagbigay alam nila ang mga nangyari sa mas nakakataas na opisyal ng militar sa Pilipinas, agad nilang inuutos sa mga sundalo sa Parola at Pag-asa Island na manatiling nasa red alert status. Sa mga sumunod na umaga, ang tanging nagawa na lang ng mga Filipino sa Parola ay ang magmura at magngit-ngit sa galit dahil sa kanilang sinapit, habang ang mga sundalo ng South Vietnam sa Pugad Island ay buong yabang na kumakanta ng kanilang pambansang awit. Sa kabila ng insidenteng ito, pinili ng Malacanang na manahimik upang hindi maapektuhan ang alyansa ng Pilipinas at ng South Vietnam, lalo na't patuloy pa rin nagaganap ang digmaan ng North at South Vietnam sa panahong iyon. Ilang linggo lang matapos ang insidente, bumagsak na ang South Vietnam sa kamay ng komunistang Vietnam. Sa ilalim ng East Sea Campaign, sinimulan ng North Vietnam na alisin ang natitirang mga sundalo ng South Vietnam sa Spratly Islands at upang ganap na kontrolin ang rehiyon. Lahat ng military outpost ng South Vietnam, including Pugad Island, ay napunta sa kamay ng komunistang Vietnam. Dahil dito, maraming South Vietnamese soldiers sa Pugad Island ang napilitang lumangoy papunta sa katabing isla ng Parola upang hindi mahuli ng puwersa ng North Vietnam. Samantala, sa Pilipinas, nagsimula ng pag-usapan sa Malacanang sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos kung paano nila mababawi ang isla. Maraming opisyal ang nagpahayag ng kagustuhan muling sakupin ang Southwest Cay o yung Pugad Island dahil itinuturing nilang banta sa pambansang seguridad ang komunistang North Vietnamese. Gayunpaman, isang ulat mula sa intelligence ang nagsabi na sa loob lamang ng ilang linggo nakapagtayo na ang North Vietnam ng isang malaki at konkretong garrison sa isla. Dahil dito, isinantabi na lang ng pamahalaan ng Pilipinas ang plano ng pagsalakay at sinubukan na lamang na daanin sa diplomasya. Simula noon, pinalakas na ng Vietnam ang kontrol nila sa isla
nagtayo sila ng mga military base, radar station at iba pang infrastruktura. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang mga negosasyon kaya nananatiling hanggang ngayon sa ilalim ng kontrol ng Vietnam ang Phuket Island. Nakakalungkot lang isipin na mga panahong yun, Pilipinas ang isa sa may pinakamalakas na military sa buong Southeast Asia o marahil pa nga sa Asia pa. Pero wala man lang tayong nagawa nang pasukin ng Republic of Vietnam o South Vietnam ang Phuket Island. Idagdag pa natin na ng mga panahong ito, ang Estados Unidos ay may base militar sa Pilipinas. Bagamat pare-parehong inaangkin ng Pilipinas, Vietnam, China at Taiwan ang isla, walang naiulat na sagupaan mula noong 1975. Sa kasalukuyan, ang isla ay merong maliit na komunidad kagaya sa Pag-asa Island at nagsisilbi itong lugar sa panapanahong joint military exercises at sporting activities sa pagitan ng militar ng Pilipinas at ng Vietnam. Kahit kinudas pa tayo ng South Vietnam, isa pa rin ang Pilipinas sa tumulong sa kanila matapos bumagsak nito sa kamay ng North Vietnam. Tinanggap pa rin natin ang libu-libong refugees papasok sa ating bansa. Pinatira, pinakain at binigyan ng bagong pag-asa. Ang pagkawala ng Phuket Island ay isang leksyon para sa Pilipinas na sa laban para sa ating teritoryo, hindi dapat tayo maging kampante kahit itinuturing natin na kakampi. Sa mga nangyayaring ito, hindi natin pwedeng sisihin palagi ang mga kalapit nating bansa. Ang dapat sisihin natin dito ay ang ating gobyerno dahil ito'y karera sa pagpapalakas ng teritoryo. At ang mahuhuli dito ay siyang talo. Pilipinas ang isa sa pinakaunang bansa na umukupa sa ilang isla sa West Philippine Sea. Pero sa mahabang panahon, hindi gumawa ng konkretong plano ang ating pamahalaan para pagandahin o palakasin ang ating teritoryo sa Spratly. Pag-asa Island lang ang masasabi nating may maayos na istruktura, samantalang ang ibang mga isla ay halos wala kang makikita. Maswerte na nga kung mayroong barong-barong na nakatayo. Hindi gaya sa China at Vietnam na gagawa nilang maglagay ng mga radar system, communication facilities, weather monitoring stations at mga military bases. Gumagawa rin sila ng mga artificial islands, mga bagay na kailangan ng malaking pondo para matustusan at malabong magawa ng ating bansa. Samantalang ang Pilipinas, kinakalawang na barko lang ang kaya nating ilagay. Imbis kasi na palakasin natin ang ating sandatahang lakas, mas inuuna pa ng nasa pwesto ang pagbubulsa sa budget ng ating kasundaluhan. 1970s pa ang issue na ito, mahigit 50 years na. Napag-iwanan na tayo ng mga kapitbahay nating bansa na umaangkin din sa mga isla sa West Philippine Sea. Dati-rati, tayo ang tumataboy sa kanila. Pero ngayon, ang tanging nagagawa na lang natin ay ang magpaawa sa international community dahil sa ginagawang mga illegal at pangharas ng China at ng Vietnam. Para labanan ng mga ito, nagsasampa tayo ng mga diplomatic protest o kaya naman ay nagpapadala ng mga supply mission sa Ayungin Shoal upang masuportahan ang Philippine Marines na nakaistasyon doon at nakikipag-alyansa tayo sa ibang bansa tulad ng US, Australia at Japan. Pero ang tanong dyan, hanggang kailan tayo aasa sa iba? Hindi ba natin kayang tumayo sa sarili nating mga paa? Hindi lang ang Phuket Island ang huling teritoryo na nakuha ng karibal nating mga bansa dahil taong 1988 nakuha na rin ng China ang Subi Reef, Panganiban Reef noong 1995.
at Scarborough Shoal noong 2012. Kung hindi tayo magiging maagap, baka hindi lang ang mga ito ang mawala sa atin. Alam nyo, ito sana yung tamang panahon para magkaisa tayong lahat. Pero ang nangyayari, mas lalo tayong nagwawatak-watak. Imbis na labanan natin ang ibang lahi, kapwa natin Pilipino ang inaaway natin. Sabi nga sa General Luna, may mas patindi tayong kaaway kaysa sa mga dayuhan, ang ating sarili. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili.